Sa gitna ng rumaragasang baha, iniwan ng isang tao ang lahat, pera, bahay, pati na ang pag-asang mabuhay, para lang iligtas ang kanyang kalabaw. Pero ang hindi niya alam, may utang na buhay pala ang kalabaw na iyon sa kanya. Ito ang kwento na magpapatunay na ang pagmamahal, hindi lang para sa tao. Sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, nakatira si Mang Isko, isang magsasakang halos walang-wala. Walang sariling lupa, walang pamilya. At ang tanging kasama niya sa araw-araw ay ang kanyang kalabaw na si Bantay. Pero hindi ordinaryong kalabaw si Bantay. Matanda na ito at may pilay ang isang paa, isang permanenteng alaala ng isang aksidenteng muntik na niyang ikamatay noon. 5 taon na ang nakalipas nang matagpuan ni Mang Isko si Bantay na nakahandusay sa gilid ng bukid. Hirap na hirap huminga, gusto na itong katayin ng ibang magsasaka. Sabi nila, sayang lang ang pakain dyan. Ang iba naman, hindi na yan mapapakinabangan. Pero sa halip na talikuran, nilapitan ni Mang Isko ang naghihingalong hayop. Hinawakan niya ang leeg nito at sa isang mahinang boses na puno ng pag-unawa, sinabi niya, "Kung wala ka ng silbi sa mundo, pareho na pala tayo." Mula noon, inalagaan niya si Bantay na parang sarili niyang pamilya. Pinakain niya ito kahit minsan siya na mismo ang nagugutom. Ginamot niya ang sugat nito kahit wala siyang perang pambili ng gamot. At sa paglipas ng panahon, sa gitna ng pag-aalaga at tiyaga, isang himala ang nangyari. Natutong mag-araro muli si Bantay. Oo, pilay man ito, pero hindi kailanman tumigil na magsilbi sa taong nagligtas sa kanya. Lumipas pa ang maraming taon, sabay silang tumanda. Sabay silang naghirap at sa kabila ng lahat, sabay rin silang nabuhay na para bang ang isa ang nagsisilbing lakas ng isa pa. Ang kanilang samahan ay naging simbolo ng katatagan sa kanilang maliit na komunidad. Hanggang isang gabi, dumating ang delubyo. Isang napakalakas na bagyo ang tumama sa kanilang baryo, mas malakas kaysa sa anumang naranasan nila. Mabilis na tumaas ang tubig baha, nilamon ang mga palayan at tinangay ang mga bahay na gawa sa pawid at kawayan. Ang dating payapang bukid ay naging isang malawak na dagat ng putik at rumaragasang tubig. Sumisigaw na ang mga kapitbahay ni Mang Isko, "Isko, lumikas ka na, iwanan mo na yang kalabaw mo, iligtas mo ang sarili mo." Pero nang lingunin ni Mang Isko si Bantay, nakita niya itong nakalubog. Nahalos ang kalahati ng katawan sa tubig. Nanginginig ito sa takot at sa lamig. Pilit na kumakawala mula sa lubid na nakatali sa kanya, pero wala siyang magawa. Sa mga mata ng kalabaw, nakita ni Mang Isko ang parehong takot at pag-asa na nakita niya 5 taon na ang nakalipas. Hindi niya ito kayang iwan. Kahit mapanganib, sinuong ni Mang Isko ang malakas na agos at kinalaga ng tali ni Bantay. Pero sa isang iglap, sa lakas ng tubig, nadulas siya. Tinangay si Mang Isko ng baha palayo sa kanyang tahanan, palayo kay Bantay. Sa mga huling sandaling iyon, habang nilalamon siya ng madilim na tubig, akala niya iyon na ang kanyang katapusan. Wala na siyang lakas para lumaban. Hanggang sa biglang may isang malakas na puwersang sumalpok sa kanyang likod. Isang mainit at matigas na katawan ang dumidiin sa kanya, tinutulak siya pasulong. Si Bantay. Ginamit ng pilay at matandang kalabaw ang lahat ng natitira niyang lakas para itulak si Mang Isko patungo sa mas mataas na lupa. Paulit-ulit niya itong ginawa. Sinusuong ang agos habang ang kanyang amo ay hirap ng kumapit. Hindi siya bumitaw, hindi siya sumuko. Hanggang sa wakas, nagawa ni Mang Isko na makakapit sa isang malaking puno, ligtas mula sa rumaragasang tubig. Kinabukasan, nang humupa na ang baha at sumikat ang araw, buhay si Mang Isko. Nakaligtas siya. Pero nang hanapin ng kanyang mga mata si Bantay, nakita niya ito sa di kalayuan, nakahandusay sa putikan. Tahimik, walang galaw, hindi na humihinga. Indahan-dahang lumapit si Mang Isko. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang tapat na kaibigan. Niyakap niya ang malamig na leeg ng kalabaw. At doon, sa gitna ng nasalantang bukirin, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, umiyak siya ng malakas. Isang iyak ng pasasalamat at ng matinding kalungkutan. Pabulong niyang sinabi, "Salamat kaibigan, pasensya ka na.
hindi kita nailigtas. Ang kwento ng kabayanihan ni Bantay ay kumalat sa buong baryo. Dahil sa pagligtas niya kay Mang Isko, itinuring si Mang Isko na isang simbolo ng pag-asa. Tumulong ang komunidad. May mga nagbigay ng bigas, damit at kaunting pera. Isang umaga, may dumating na isang ahensya ng gobyerno bilang pagkilala sa kanyang katatagan at sa inspirasyong dala ng kanyang kwento. Ipinagkaloob kay Mang Isko ang isang maliit na lupang sakahan. Sarili na niya. Sa gitna ng kanyang bagong bukid, nagtanim si Mang Isko ng isang puno. At sa paanan nito, doon niya inilibing si Bantay. Araw-araw, binibisita niya ang lugar na yon. Kinakausap niya ang lupa na para bang naroon pa rin ang kanyang kaibigan. At tuwing may bagong kalabaw na dumaraan, ngumingiti siya. Dahil alam niyang may mga nilalang na hindi man nagsasalita. Pero marunong magmahal ng higit pa sa inaakala nating mga tao. Ang tunay na kabaitan ay hindi naghahanap ng kapalit. At minsan, ang mga nilalang na inaakala nating walang silbi ang siyang handang ialay ang lahat, kahit ang sarili nilang buhay para sa atin. Ang kwento ni Mang Isko at ni Bantay ay paalala na ang utang na loob at pagmamahal ay walang pinipiling anyo. Kung dumating ang isang sandali na kailangan mong pumili sa pagitan ng sarili mo o ng isang walang boses na umaasa sa iyo, sino ang ililigtas mo? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments section. Salamat sa panonood.